akong kasama si kumpanyera. Si Attorney Prudence Casala. Siya ay mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero tingnan muna natin about her. May kasabihan nga tayo na kapag may isinuksok ay may madudukot. Kaya naman hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pilipino, lalo na ang kabataan, na matutong mag-ipon ng pera sa bangko sa murang edad pa lamang. Dahil sa ganitong paraan ay mas mauunawaan natin ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera at upang maiwasan ang talamak ng mga scam. Ngunit paano nga ba mag-iipon ng pera? Yan ang ating ikonsulta sa Director of the Financial Consumer Protection Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Attorney Prudence Casala. Good morning, Attorney Prudence. Good morning. Oo. So, ang pinaka-clincher na question natin dito ay paano ba makakaipon? Okay. Ang pag-iipon actually ay isang disiplina, no? So, dahil ito ay isang disiplina, dapat natin inuugali ito. Marami nag-iisip na kung mas marami kang pera, mas madaling mag-ipon. Actually, hindi to totoo. Minsan makikita mo na habang lumalaki din yung kinikita ng tao, lumalaki rin yung gastos niya. Minsan mas mabilis pa rin yung paglaki ng kanyang gastos. So, dapat natin ugaliin to. Paano natin yan uugaliin? No? So, dapat suriin natin yung ano yung pinagkakagastosan natin. Kung talagang ito'y isang pangangailangan o luho lamang. Katulad, kunyari ako, no? Kung ako'y empleyado, nagsimula ako na sabihin natin ang aking sweldo ay 20,000. So, ang budget ko sa pagkain siguro ay yung pag-grocery ko. Yeah. Ngayon sabihin na natin na promote ako, naging doble yung sweldo ko. Yung ibang mangyayari, although pangangailangan ng pagkain, ang kanilang budget, sobrang laki yung taas dahil hindi na sila nag-grocery, kumakain na sila sa labas. Sa labas. So, kahit- yung 5,000 na grocery mo, parang sa kanila 10,000 pag kumain sa labas. Tama yan. So, yun dapat, suriin natin din kung saan natin pinaglalaanan yung pera natin. Whether pumupunta ito sa isang pangangailangan o sa luho. Ngayon, kung nakikita na natin kung talagang pumupunta ito sa luho, then dapat nating bawasan ito para talagang set aside tayo ng pera para sa ating pag-iimpon. So, Prudence, as ko, no, dun sa ating kinikita, kumari sa 20,000 na example mo, no, paano kung wala ka ng disposable income doon para pang save? Kasi, kunwari, 5,000 pang grocery, siguro 6,000 pang renta, tapos pang tuition pa ng mga anak mo, tapos yung mga pang clothing, pang uniform, pang books, etc. So, wala na matitira doon sa 20,000 a month mo. Paano kung wala ka ng disposable income? Do you still have to save? Well, conceptually, ideally, talagang dapat meron kang nasa-save na pera o natatabing pera para sa emergency, no? Kasi ano, equation yan di ba? Salary minus savings equals your expenses. Oo, dapat ganon. Oo, talaga Hindi meron, salary minus expenses is equals saving. Correct. Pero, meron naman talagang pagkakataon na sinasabi mo na talagang yung kinikita mo, tamang-tama lang talaga dun sa pangangailangan mo. In which case, dapat isipin mo, pwede mo rin namang taasan yung salary mo. Paano mo magagawa yan? Pwede ka magkaroon ng sideline, mag-isip ka ng ibang pagkakakitaan kung talagang hindi mo na mababawasan ang iyong gastos. So yun lang yung magiging paraan. Itong tanong ko sa iyo, Prudence, alam ko kasi nasa consumer protection ka ng Bangko Sentral, no? Mas okay ba na mag-save, iimpok sa bangko, or i-invest ang iyong disposable income or whatever money that you have? Okay. Depende yan sa iyong pananaw, no? Kung kunyari ang iyong labis na pera ay talagang kailangan mo, hindi mo kayang mawala yung labis na pera na yan, ang advice namin is save it. Kasi pag nilalagay mo yan sa bangko, insured yan up to 500,000. No? Pag nag-invest ka kasi, meron niyang posibilidad na mawala yung pera mo. Totally. Oo. So, kunyari, sabihin nila na, dito mag-invest ka, malaki talaga yung kikitain mo dito dahil sabihin natin, sa bangko, kikita ka ng less than 1% sa deposit mo. Pero dito, makakakita ka ng 5% to 10%. Tama yun, mas malaki yung kita, pero mas malaki din yung probabilidad na mawawala yung pera na yun or mababawasan. Walang kasiguruhan na mababalik mo yung original na nilagay mong pera. Okay. Ito naman. Alam ko na sa BSP ka, so
tinitingnan nyo yung mga bangko, di ba? Kung ano yung mga ginagawa nila. So ngayon, marami sa ating mga bangko, ine-encourage na i-impok mo sa bangko, i-save mo yung pera sa savings, time deposit or whatever. Pero meron din iba na nagbibigay ng mga life insurance. Life insurance na parang savings mechanism din naman yun, di ba? So saan dapat nilang piliin? Ano doon sa dalawa? Yung mas hindi sila maloloko? Ay, hindi naman. Actually, both naman banks and insurance companies are supervised entities. Meaning, hindi lang sila nagre-register sa SEC, meron silang supervision either ng Bangko Sentral sa mga bangko o ng Insurance Commission sa insurance. Depende rin yan sa iyong objective, no? Kung kunyari ang kailangan mo ay guarantee against contingent events. Yeah. Yung mga contingent events, kunyari, bigla ka na aksidente, na ospital, insurance ang pangangailangan mo. Yung pag-impok, it's really yung mga education, mga foreseeable events na alam mong kailangan mong paglaanan yung edukasyon ng iyong anak o yung alam mong magtatayo ka ng bahay in the future, savings talaga yan. So how do you maintain your savings? Well, you maintain your savings by knowing first kung sino ang iyong bangko. Paano mo malalaman ang iyong bangko? Tingnan mo kung sino yung mga taong nagpapatakbo nito. Tingnan mo yung record nila kung maganda, kung hindi sila na i-involve sa mga scams or frauds. No? Pangalawa, kilalanin mo din by the fact na tinitingnan mo yung terms and conditions ng iyong deposito. Kasi makikita mo na merong mga deposito mataas yung maintaining balance. Yeah, Ibig sabihin, kung babagsak ka doon sa maintaining balance, may charge ka na. So, kesa kumita yung pera mo, nabawasan pa siya. Nababawasan. Oo. So, meron din namang mga bangko na nag-offer ng very low na minimum maintaining. No? Katulad ng iba, parang may micro-deposit. 100 pesos lang ang maintaining niya. So, mahirap mong mas maging mababa sa 100. So, Ako, attorney rin. Go. Sorry po. Sure. May narinig akong advice sa lola ko kung paano mo maintain yung Paano? savings mo. Pagka pinasok mo na sa savings account, wag mo nang isiping nandyan pa siya. Kumbaga, wag mo nang i-withdraw. I-consider mo na siya as gone. So, wala kang parang kailangan balikan para ma-maintain mo siya. Kasi kung alam mong pwede mo rin siyang kuhanin all the time, mababawasan mo siya. So, pag pinasok mo sa bangko, dapat Kalimutan mo na. considered as Tama ba gone. yun? Kalimutan mo na. well, that's also a psyche, no? Na para hindi mo siya, Discipline, no? Oo, para hindi mo siya hawakan, kalimutan mo na para pag meron kang pangangailangan, yun, tandaan mo na meron ka pa nandun, Yeah. ano? Also in that sense, while iniisip mo na, at the back of my mind, wala na yan. Oo. Pero itago mo yung dokumento mo kasi yun din yung isang problema, no? Dahil minsan nakakalimutan na natin, nagiging dormant naman, no? Pag naging dormant, meron na naman charge yun. So yung mga ganon. So actually, dapat nga ang advice namin is to keep updating your accounts kasi pag nakikita mo yung update ng accounts mo, at least nakikita mo lumalaki. Yeah. Pangalawa, nakikita mo kung may unauthorized transactions. So, naririnig nyo probably na merong mga incident na pag hindi nagagalaw yung pera, may ibang gagalaw ng pera para sa'yo. Pero Prudence, is it still prudent to invest in a bank kahit na mababa na yung interest rates natin ngayon? Well, ayun nga ang sinasabi ko dahil meron siyang PDIC guarantee, mas safe para sa'yo. Kunyari ako, kung hindi ko kayang mawala yung pera na yan, mas gugustuhin ko na ilagay talaga yan sa bangko. At ang kagandahan nun, kung kailangan mo for, kunyari nagka-emergency ka, mabilis siyang ma-liquidate. Ibig sabihin, kahit kailan pwede mo siyang ma-withdraw. Ayan. Sige, any last advice para sa mga manonood natin na katulad nila Eder Bernabe at ni Dr. Sara Barba Cabudil? Well, ang lagi naming ine-emphasize ay ang pag-iimpok o ang pag-iipon ay talagang isang disiplina. Dapat lagi natin itong ugaliin. At dahil nga ang pera natin ay nilalagay natin sa isang bangko, dapat kilalanin natin itong bangko na to para alam natin na talagang ligtas ang ating pera doon. Yan. On that note, maraming salamat. Maraming Attorney salamat, Prudence Casala. Siya po ang Director ng Financial Consumer Protection Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat Salamat po. din, Marami Ren. kaming natutunan sa inyo. Hindi naman.